Manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Yan ang kasabihan ng karamihan. Dahil talaga nga namang nalalanos ang lahat ng bagay kapag nadaanan ng apoy. Ang nakikitang sanhi ay iisa lang at paulit-ulit na tila ba hindi na tayo natututo. Noong December 9, 2024, ng madaling araw, isang sunog ang nangyari sa 4th Avenue sa Barangay 118 sa Caloocan City. Isa sa rumisponde ay ang Iverson Fire Rescue Volunteer Brigade. Medyo nahirapan ang mga bumbero na pasukin ang lugar dahil sa masikip na kalsada. Pagigilid po mga tricycle! Pagigilid ka! Tricycle, ligilid ka! Marami pang darating! Tumulong na ang mga residente para makadaan ang mga bumbero papunta sa nasusunog na kabahayan. Ayun! Luwag! Tulong ko yan. Oh, sige. May ground sa gilid niya, may ground, ha? May ground dito. Boss, may ground dyan, may ground. Dito lang, bago ka dito yan! Ay, no, kita May ground sa gilid niya. Inabutan ng bumbero ang mangiyak-ngiyak na mga may-ari ng bahay. Anak dito! Dito ka! Kailangan na, bumero na, akit na, sige na. Tulong! Tulong nga po. Tulong po, patulong. Dito sama! Dito kuya sa bahay namin! Pasok mo dito kuya! Ilahin mo na dito! Tulong nga po. Pasok mo dito kuya! Tulak mo dyan pre! Tulak mo pre! Pahatak nyo! Hatak pa! Hos pa! Kailangan hatak sa taas. Sa labas po, sa labas. Ikaw na humatak sa bahay! Yasis ka! Yasis ka! Tabi ko eh, tabi. Sige, boss. Bubombayin ko. Marami tayo. Marami ka. Kuya, kasi na kita kuya, malawak dyan! Tara kuya, tulungan kita, lalayan kita. Ay na! Nang makarating sa isa sa pinakamataas na bahagi ng bahay, ay bumungad ang naglalagablab na apoy. Kaya abutin yung bahay namin niya! Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa dikit-dikit at gawa sa mga light material ang mga bahay. Dahil sa kapal ng usok ay nahihirapan ding huminga ang mga bumbero. Lupit ko yan! Ito sir! Yung likod! May mga pagkakataong nawawala ang supply ng tubig kaya't lalong tumataas ang kaba ng mga residente na tuluyang matupok ang kanilang mga bahay. Pakisabi sa ibang truck dito. Babae ka! Pakisabi daw sa isang truck dito! Akit dito! Pakisabi sa isang truck dito! Buti na lang at nakakatulong ng mga bumbero ang mga residente para tumawag ng tulong. Ito na yung pinakapuso eh. Ito na yung pinakapuso. Tubig, wala. Tubig! 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 Wala nang tubig dito! Tubig! Hindi biro ang pakikipaglaban sa apoy dahil posibleng maaksidente rin kung hindi mag-iingat. Hawak ko, hawak. Bewang, hawak. Salamat. Yan, salamat kuya. Yun! Ha! Saganda. Okay, pitira na. Bawat lugar na posibleng may apoy pa
ay pinapasok upang matiyak na mapatay ang kaliit-liitang baga. Iverson, boss. Sa taas yung, pababa na yung linya namin. Okay. Okay na ba dyan? Oo. Okay na dyan. Kuha na, ha? Dito sa mismong tabi ng bahay ni Aling Carol, sinasabing nag-umpisa ang sunog. Kaninong wire yun eh. Kasi kulay puti pa siya eh. Diyan po banda talaga siya. Tapos di ba yung dingding namin, may ano kasi yun eh, plywood, tapos may sinampay siya. Yun, tapos siguro pag ano, kislap, umano sa sinampay. Yun, tapos yun, ay pagitan namin puro ano eh, plywood eh. Ito eh, yung taas nito plywood din ito eh. Yung kumikislap nga po yung ano, yung kuryente. Eh sabi, wag niyong buhusan, sabi ng kapitbahay namin. Kaya hindi rin namin binuhusan. Kasi may gripo nga ako dyan eh. Binuksan ko na eh, may hawak akong timba. Hindi ko na siya nabuhusan. Ginawa ko, umakyat na lang ako sa taas, ginising ko na lang yung mga anak ko. Sabi ko may sunog, sabi ko gano'n sa tagiliran natin. Tapos lumabas na kami. Matapos ang 2 buwan, ito na ngayon ang bahay ng mga nasunugang residente. Unti-unting bumabangon mula sa itinuturing nilang pagsubok ng kahapon. Dinugtungan ang mga pader na may natitira pang tibay. Tuloy lang daw ang buhay, lalo na't awa ng Diyos ay nakaligtas naman ang buo niyang pamilya.